ng palasyo on her overseas trips. Hindi niya raw po alam kung hindi niyo lang naiintindihan or, and I quote, bobo lang talaga yung administrasyon. She also confirmed that her trips are indeed personal but that she never used any government money. And speaking of, yun po. Okay po, nakita po natin kung paano po sumagot ang Vice Presidente. Napaka-emosyonal. Sabi nga po natin, may kasabihan po na when emotions are high, intelligence is low. Never speak out of anger. Dahil maliwanag po sa ulat na personal trip ang ginawa po niya. At hindi natin kino-question. Ang sabi po natin noong nakaraan ay it's her choice. Kung dyan po siya abala sa kanyang private or personal trips with her family. Pero hindi po niya kasi ibinunyag na gagawa siya di umano ng official functions. Magiging magkaiba po yun kung ang sinabi niya po, kahit po sa inyo, sa media, na personal trip, pero meron po pala siyang gagawing official functions. Kasi magkakaroon po dito ng ethical and accountability concerns. Since siya po ay medyo emosyonal, kahapon yata po yun, nabanggit niya nga po na hindi lang ito personal trip. So, ang tanong natin, kung hindi to personal trip, sana ay naging tapat siya sa pagsasabi kung ano ba ang dahilan ng kanyang pagpunta sa Australia. At hindi naman ito tututulan ng administrasyon. At ginamit niya ang OVP Facebook. Ito ay parte ng gobyerno, pero pang personal trip. So, magkakaroon po talaga ng confusion, conflict of interest. At ngayon, na inamin niya, sinabi niya na siya ay nagtatrabaho bilang Vice Presidente, lumabas siya ng bansa, kailangan na po siyang mag-ulat sa bayan. Ano ang ginawa niya sa Australia? Ano ang naging resulta ng kanyang official function sa pagganap sa kanyang official functions sa Australia? At kailangan din niya pong iulat sa taong bayan kung sino yung mga kasama niya at kung lahat ba ng kasama niya ay pinondohan lamang niya. Kasi po, naging official functions ang sabi niya. Talagang kailangan niya na pong mag-ulat. Kung private or personal trip po yan, hindi naman po talaga kinakailangan niyang iulat kung anong ginawa niya. So, dapat may result po na maganda sa bansa yung kanyang paglakbay o kanyang mga paglalakbay sa iba't ibang bansa. Kaya, muli, bayan o sarili? Tanong yan ni General Luna. Follow up na lang din po. She also said that she's the front runner for the 2028 presidential race. So the admin pushed for her impeachment to eliminate the front runner and that it's the intent of the president to stay in power. Siguro yan po ang nais niya maging naratibo, ipakita sa taong bayan. Pero nawawala po yung issue patungkol sa kanyang accountability tungkol sa confidential funds at iba't iba pang mga complaints na napapaloob sa articles of impeachment. Siguro po, nais din po natin malaman ang katotohanan at wag lang pang magtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028 presidential election. At sabi nga natin, kapag ikaw ay taong bayan, ikaw ay taong gobyerno at public servant ka, obligasyon mo na ipakita lahat at sagutin ang mga issue na kakapalooban mo o nasa kakasangkutan mo. So, ina-expect po natin yan kay VP Sara dahil talagang mukhang diversionary tactic po ito. Thank you po. Thank you, Ivy. Follow-up question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, doon sa travel pa rin ni VP Sara, may kung kasi ang alam natin whether official or personal travel, kinakailangan mayroong mag-issue ng travel order. Sino ba ang nag-issue ng travel order? Humingi po siya sa Office of the President at siya naman po ay napayagan. Pero kung sino man po yung mga delegado po niya, sa opisina niya po ito manggagaling. So, sabi nga niya po, official function ito, so kailangan niya po mag-report
sa taong bayan kung sino-sino yung kanyang mga naging kasama at kung lahat po ba ito ay sinagot niya ang mga gastusin. Ito doon sa part ng official trip niya, obligado siya na magpasa ng liquidation, Yusek, ano? Sinabi niya po kasi in official functions kasi kung hindi po siya official function at personal trip at pera niya po ang ginamit, hindi po ito magkakaroon ng issue. But since inamin niya na nagtatrabaho siya di umano sa Australia, so kailangan niya pong mag-report di lamang po sa gobyerno, sa taong bayan. Kasi sinabi niya po na nagtatrabaho siya. So ano ang naging result nito para sa taong bayan? So yun po yung pinaka-importante doon. At so yun po. Thank you, Alvin. Follow-up question, Eden Santos. Yusek, i-clarify ko lang po, no? Kasi sabi niya, hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Kasi parang ang nabanggit niyo po kasi yung bakasyon. Kaya siguro medyo doon nagkaroon ng pagsagot ang VP regarding dun sa issue ng bakasyon. So it's personal, pero hindi ibig sabihin namamasyal or holiday po yon. So ano po paano nyo po ikakategorya yon? Kung hindi po siya personal trip, hindi siya namamasyal, hindi pang sarili, ano po? Nagtatrabaho po ba siya? O bakasyon talaga? On leave ba siya? So dapat po si VP Sara mismo ang magliwanag niyan sa atin dahil magulo po ang kanyang mga salita. Thank you. Maraming salamat, Eden. Next question, Ivan Mayrina, GMA7. Lilihis lang po ako ng topic saglit, Yusek. Nakapanayam po ng himpilan namin si Palestinian Ambassador to the Philippines, Munir Anastas. At naniniwala siya na napapanahon ng tumulong ang Pilipinas na kumbinsi ng Israel na resolbahin na ang krisis sa Gaza, lalo't sinusubukan ng Pilipinas na makakuha ng non-permanent seat sa United Nations Security Council. In the words of the ambassador, and I quote, sabi po niya, "We hope that since the Philippines has good relations with Israel, is to apply some pressure on Israel in order that Israel respects the humanitarian question in Gaza, especially and in the West Bank as well." Opo. Ang Pilipinas po ay laging sumusuporta sa two-state solution. Two independent states na Palestine and Israel na mag-coexist side by side na kinikilala ang kanya-kanya mga borders. Sinuportahan din po ng pamahalaan ang pangmatagalan at komprehensibong kapayapaan sa Middle East na naaayon sa UN Charter at relevant UN sa Security Council resolutions. So, kaya po nananawagan din po ang bansa natin, ang ating pamahalaan, para masiguro po na wala sanang tigil, no, unhampered delivery ng tulong sa mga Palestinian nating mga kaibigan. So, pero patungkol po sa kanyang panukala, i-differ po natin ito sa DFA. Ang hiling po nila is for the Philippines to apply some pressure. Malinaw po yung sinabi ninyo na posisyon ng Pilipinas, but how are we going to manifest that position? Sa ngayon po, i-differ natin ang inyong katanungan sa DFA dahil ito ay foreign policy po. Salamat po. Thank you. Salamat, Ivan. Next question, Maricar Sorgan, Brigada. Good morning, Yusek. Ibang topic din po. What is the palace reaction po to criticism from Kabataan Representative Rene Co? And I quote, ito po yung sabi, "Kahihiyan ang Pangulong ito na sunod-sunuran sa dikta ng mga dambuhalang korporasyon. He merely follows the whims of these corporations. Hinarangan na nga ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa at hinayaan pa ang pagtaas ng presyo ng langis." Although DOA Acting Secretary Sharon Garin said nakaraan na it was the President who asked who appealed to the oil companies na i-stagger yung price hike ng oil. Ano pa reaction ng Palace, ma'am? Opo, sana po medyo maliwanagan po ang Kabataan Party List kung ano po ba talaga ang ginagawa ng Pangulo. Unang-una po, sinabi niyo po yata, hinadlangan na ang pagtaas ng sahod. Hindi po naghahadlang. Gusto po nating i-correct yan. Hindi po humahadlang ang Pangulo sa pagtaas ng sahod. Makikita po nila yan sa record po sa Regional Tripartite Wage Board natin
Taon-taon po, yan po ang hiling ng Pangulo na magkaroon po ng pagtaas ng sweldo. Kung ito pong hinihiling nila ay 200 peso wage hike, yan po ay nasa Kongreso. Kung hindi po nagkakasundo sa ngayon, ang House of Representatives at ang Senado, at hindi po pwedeng basta po magdikta ang Pangulo. Hindi po ba ayaw natin ng isang leader na diktador? Ayaw natin ng leader na hindi nag-iisip. Ayaw din natin ng leader na puppet lang. At ayaw natin ng leader na nagbabakasyon lang. Sa tandaan natin, sinabi po ni DOE OIC Sharon Garin na ang presyo ng krudo ay nababase po sa global market forces. At meron po tayong oil deregulation law. So kung nais po talaga na madiktahan ang presyo ng krudo, mas maganda pong gumawa na agad ng batas at magbalangkas na rin ang Kabataan Party List patungkol po dito. Para kung meron na pong batas ay mai-implement po at mai-enforce po ng Executive Department. Maraming salamat, Maricar Sargan. Next question, Lef Narciso, DZRH.